Magandang araw sa iyo, Jeffrey. Ano ang pangalan ng UN employee na ito na nasawi sa pag-atake ng Israel Defense Forces? Yes, magandang umaga sa iyo o magandang araw sa iyo. Client kabilang sa nasawi si Issam Al-Mughrabi, isang veteran employee for UN Development Plan. Ang asawa at mga anak nito kabilang na ang mahigit sa 70 kasapi ng pamilya nito. Hindi rin nakaligtas si Mohammed Khalifa, isang local TV journalist, matapos mapulbos ang tinitirhan nito sa refugee camp sa Nuseirat kabilang na ang hindi bababa sa 14 na mga Palestinians. Ayon kay Akim Sainer, head ng UN Development Plan sa Gaza, lubhang nakaapekto sa kanila ang pagkawala ni Issam Mughrabi at ang pamilya nito, kung saan sinabi pa nito na hindi dapat maging target ang UN at ang mga civilian sa Gaza at dapat matapos na ang gyerang ito. Sa kabila nito, hindi naman humingi ng ceasefire si US President Joe Biden sa Israel dahil sa paninindigan nitong itutuloy at tatapusin ang gyera ng Hamas. Samantala, Klein, ayon sa Gaza Health Ministry, nasa 206 na katao na ang nasawi sa loob lamang ng 24 oras simula nung Sabado, December 23, 2023 sa ginawa pang pag-atake ng Israel, habang nasa mahigit 20,000 na ang kabuuang namatay at nasa 53,000 ang sugatan simula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Balik sa iyo, Klein. Jeffrey, patuloy pa rin ang tension dito sa very concerning na balita. Matanong ko lang, Jeffrey, kamusta ang humanitarian aid dito sa Gaza? Klein, lalo pang ang lumala ang humanitarian situation sa Gaza dahil nga sa massive obstacle na ginawa ng Israel. Ayon sa UN, nasa mahigit kalahating milyong sibilyan na ang nakaranas ng matinding gutom, habang milyon naman ang lumikas. Sa kasalukuyan, walang lugar sa Gaza na ligtas na mapagtanlungan ng mga sibilyan. Klein? Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada.